Kaibigan, ito pakinggan mo. Alam mo bang sa Biblia mayroong dalawang uri ng mabuting gawa? Oo, importanteng malaman natin ito para hindi naman natin mapagrambol-rambol ang paggamit ng mga talata sa Biblia. Mayroong gawang mabuti sangayon sa kautusan ni Moises, ito ay para sa mga Israelita. Meron din namang gawang mabuti hindi sangayon sa kautusan ni Moises, ito ay para sa mga Hintil. Pero bagamat sinasabi natin na magkaiba sila, kasi magkaibang authority, ang content naman nito ay magkapareho. Kagaya na lang halimbawa ng pagnanakaw. Mayroong batas sa Amerika na bawal magnakaw. Mayroon din naman batas sa Pilipinas na bawal din naman magnakaw. Pero kung halimbawa nagnakaw ka sa Pilipinas, hindi ka huhulihin at sasabihin sa iyo na hinuhuli kita sang-ayon sa batas ng Amerika. Hindi ganon. Kundi hinuhuli ka dito sa Pilipinas sang-ayon sa batas ng Pilipinas na bawal magnakaw. Ganon din naman kung halimbawa nagnakaw ka sa Amerika, hindi ka huhulihin sa Amerika at sasabihin sa iyo na hinuhuli kita sa salang pagnanakaw sang-ayon sa batas ng Pilipinas. Kasi doon ka sa Amerika nagnakaw, kung huhulihin ka doon sang-ayon sa batas ng Amerika na bawal magnakaw. So ganoon din dito. Magkaiba sila ng authority ayon kay Moses, ang isa naman ay hindi ayon kay Moises, pero parehas ang content. Kung bawal magnakaw din sa batas ng mga Hudyo, bawal din naman magnakaw dito sa batas ng mga Hintil. Kung bawal naman pumatay sa batas ng mga Hudyo, ganoon din naman sa mga Hintil, bawal pumatay. So magkapareha sila ng content, pero magkaiba ang authority. Paano natin malalaman yan? Halimbawa dito sa Aklat ng Mga Gawa, sa verse 13, simula sa verse 38 to 39, sinasabi dito, Kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito ay ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito ay hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So dito meron sinasabi na hindi daw sila aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So ang tanong, sino ang kausap dito ng Apostol Pablo? Mga Hintil ba o mga Hudyo? Importanteng malaman natin to para naman hindi magulo. Hindi natin paghalo-haluin ang paggamit o ang application ng mga talata. So dito, ang kausap niya ay ang mga Hudyo. Yun nga, kung babalikan natin sa verse 14, sabi dito, datapot sila pagkatahak sa Perga ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia at sila ay nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. So alam naman natin na pag sinabing sinagoga sa araw ng Sabat, ang mga nagtitipon-tipon dito ay ang mga Hudyo. Ngayon naman, dito sa Efeso chapter 2, verse 8 hanggang verse 12 ay meron tayong makikita ng ganito. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So dito naman meron tayong isang makikita na gawa. Ngayon, hindi natin pwedeng ipagpalagay kagad ito na ang gawa na ito ay patungkol doon sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Kasi ang kinausap dito ni Apostol Pablo ay hindi mga Hudyo, kundi mga Hintil. Yan ang makikita natin sa verse 11. Ang sabi dito, kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una ay mga Hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niya ang tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Excuse. So dito nakita natin ng mga Hintil ang kanyang kausap. Kasi kung ang mga Hintil na kausap mo ay sasabihin mo na hindi ka aariing ganap, hindi ka magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pagsunod ng kautusan ni Moises, sa pagsunod ng Ten Commandments, tapos Hintil pala ang kausap mo, baka mapahiya ka lang, sasabihin sa iyo, hindi naman kami inutusan na sumunod sa kautusan ni Moises, wala kaming pakialam sa kautusan ni Moises, wala kaming kinalaman sa batas ng Israel, ng mga Hudyo. Halimbawa, sabi dito sa verse 12 ng Efeso 2, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Anong kasunod? Na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. O diba? Baka sasabihin sa'yo, hindi naman kami mga taga-Israel eh. Bakit ipapamukha mo sa amin ang kautusan ng Israel, ang kautusan ng mga Hudyo? Hindi naman kami mga Hudyo, diba? So hindi natin pwedeng gamitin ang mga bagay na yaon. Ang sabi sa sa chapter 9, verse 30 to 32 ng Roma ay ganito ang ating mababasa. Ano nga ang ating sasabihin? Na ang mga Hintil
na hindi nagsisisunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa makatuwid bagay ng katwiran sa pananampalataya. Datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautosang iyan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya kundi ng ayon sa mga gawa. Sila ay nangatisod sa batong katitisuran. So dito makikita natin na maging itong mga Hudyo na mga sumusunod talaga sa kautusan ni Moises ay hindi sila nagkamit ng katwiran. Bakit? Anong sabi dito? Dahil hindi sila sumampalataya sa Panginoong Hesus. Sila ay sumusunod sa kautusan pero hindi sila sumasampalataya, kaya hindi sila nagkamit ng katwiran. Ganon din naman sa mga hintil, ang sabi dito sa Efeso, kung babalikan natin, na kailangan din ang pananampalataya, sabi ng verse 8 to verse 9, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So, pareha sila, maging hintil ka man o Hudyo, hindi ka maliligtas, hindi ka magkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kailangan maintindihan natin na kung ikaw man ngayon ay naniniwala na magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan man yan sang-ayon sa kautusan ni Moises o hindi ka magkakaroon ng kaligtasan kung hindi ka sumasampalataya. Kung wala kang totoong relasyon sa Panginoong Hesus, kung hindi ka sumasampalataya doon sa kanyang ginawa. Kasi ang kaligtasan, bagamat hindi tayo ang gagawa, hindi sa pamamagitan ng ating gawa, siya naman ang gumawa. Siya ang namatay sa cross, ang kanyang dugo ang nabuhos bilang panghugas ng ating kasalanan. Ang kanyang kamatayan, yun ang kabayaran ng ating kasalanan. At sa ikatlong araw, siya ay nabuhay at ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan laban sa kanya. Kaya niya tayong iligtas sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay. Yun ang totoo at yun ang dapat nating panghawakan bilang ating tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. At makakaasa tayo na pag tayo sumampalataya sa Kanya, magkakaroon tayo ng kaligtasan. So ang gawa na ating dapat asahan ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi ang gawa na ating magagawa sa ating sarili.